Right, ka-coffee, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, ayan, kumusta po kayo? Ito, narinig nyo na ba? Bakit ipinagpipilitan ninyo si Sara Duterte na ibalik sa gabinete ni PBBM? Actually, ito mga nangyayari, di ba, nagkaroon ng balasahan diyan sa mga opisyal ng presidente. Pagkakataon ito para mag-promote o magsulong ka ng mga sa tingin mo potential na papalit doon sa mga tatanggalin na miyembro ng gabinete. So, kinakailangan din niya ng public discussion Kung sino yung maingay sa publiko, yung sa tingin ng kasi parang parang pina-prime mo yung administrasyon. Ito kunin mo to si ganyan. Ito kunin mo si ganyan. Makatutulong sa iyo yan. Okay na sana sa dinami-dami ng option. Bakit ngayon pinapalutang na naman ninyo si Sara Duterte na ipasok sa gabinete ni PBBM? Ang first question diyan, dapat pa ba siyang pagkatiwalaan sa tingin niyo? Sa lahat-lahat ng ginawa ni Sara Duterte kay PBBM sa administrasyon, sa lahat-lahat ng kalokohan na ginawa niya sa pagwawaldas ng confidential funds na naging dahilan para siya ma-impeach, sa pagbabanta niya sa buhay ng presidente, ng first lady, tapos pagkakatiwalaan niyo ulit si Sara Duterte? Ano gagawin yan? Halimbawa, maupo siya dyan sa cabinet. Di ba nagbanta siya? Natsutsugiin niya si PBBM? Paano kung gawin niya yan? May mga political commentators ka-coffee, yan ang kanilang pinalulutang. Hindi natin alam kung ano yung motibo na to. Nasa TV5, pinatulan na ito ng TV5, no? Marcos may now be open to putting VP Duterte back to cabinet, says Pundit. Sabi ng isang political commentator. Talaga ba? Seryoso ba kayo? Ano yung motibo? Bakit gusto nyong ibalik si Sara Duterte? President Bongbong Marcos Jr.'s recent cabinet reshuffle could open the door for Vice President Sara Duterte to return to a key government post, a political commentator said. This came after the president subjected the cabinet's performance to a full review after the outcome of the 2025 midterm elections. In an interview on Morning Matters of One News, political commentator Richard Hidarian, kilala niyo yan ka-coffee? Of course, kilala niyo yan, suggested that the president's apparent push for cabinet reorganization may include mending ties with Duterte allies. Ito nako-confuse yung tao Kasi si PBBM, sinabi ni PBBM, di ba, na willing siya, actually, nag-offer siya ng reconciliation para sa kampo ng mga Duterte. Lumabas siya sa kanyang podcast, no? Pero hindi ibig sabihin yan na ibabalik mo na yung tiwala mo. Magkaiba kasi yan Nami-misinterpret kasi nila. Si PBBM, nagpakumbaba na, di ba? Gusto na makipagkasundo. Ayan na naman sila sa mga negotiation. Ang reconciliation ay malayo sa negotiation. Di ba? Si Panelo, sabi ni Panelo, dapat ganito gawin ng presidente, iuwi si Digong. Si Bato, ganun din ang sinasabi, palayasin yung mga ICC investigator na nandito sa Pilipinas kung talagang sincero si PBBM dyan sa reconciliation. Tapos ngayon na naman, pinapalutang ninyo, i-appoint si Sara Duterte sa isang cabinet post kung talagang totoo na gusto makipagkasundo ng administrasyon na ito sa kampo ni Digong. Ang dami nyo na naman mga kondisyones. Nagpa-prime na naman kayo. Pinapasikat nyo na naman itong ideology, itong idea na ibalik ninyo si Sara Duterte sa administrasyon ni PBBM na malinaw, na masama ang maidudulot niyan once na ibalik ng administrasyon. Now, ang desisyon nasa presidente. Ako, honest take ko ito ka-coffee, honest take sa issue na to, definitely hindi siya itatalaga ng presidente sa kahit na anong posisyon. Kasi pinagkatiwalaan na siya. Remember? Pinagkatiwala sa kanya yung Department of Education. Binigyan siya ng pondo ng presidente. Anong ginawa doon sa pondo? Winaldas. So kung uulitin na naman ng presidente yan, magbabounce back yan. Babalik sa presidente yan. Kagagalitan siya ng mga tao. Bakit pinagkatiwalaan mo na naman yan? Hindi nga maganda ang track records niyan Hindi nga maganda ang naging pagwawaldas ng pondo niyan, yet pinagkatiwalaan mo na naman, binigyan mo na naman ng mataas na posisyon sa gabinete. Hindi ganyan kaeng-eng ang presidente. Hindi ko alam kung ano pinaghuhugutan dito ni Richard Hidarian. Malabo. Hindi ko alam kung anong magic ang mangyayari dyan. Pero imposible na i-appoint siya ng presidente sa pagiging strategic ng presidente. I don't see any reason na ibabalik niya si Sara Duterte sa kanyang posisyon. Ikaw ka-coffee, payag ka ba? Ibalik si Sara Duterte? Anong kagawaran ang ibigay sa kanya? Kunin ulit ang Department of Education? Nako, pinabayaan niya ang DepEd nung siya ay nanunungkulan dyan Diyan niya naging talamak ang korupsyon Nung siya ay nasa DepEd, ibalik ulit sa kanya.
Anong alam niyang hawakan? Sige, mag-isip kayo ng department na pwede niyang hawakan. Anong accomplishment ni Sara? May accomplishment ba siya? Parang wala. Diba? Na pwede mong sabihin, ito, magaling to sa ganyan, oh. O ilagay natin dyan. Ang punto kasi dito na Hidarian, for the sake lang, sige, ipakita yung sincerity na gusto makipagkasundo, sige, bigyan mo ng posisyon. Hindi ganun ang pamamalakad. Diba? Hindi dapat ganyan ang criteria. Ang criteria mo dyan, qualified ba yung tao doon? May integridad ba yung tao? May qualifications ba yung tao? May credentials ba siya para ilagay siya sa ganung posisyon? Hindi dahil gusto mo makipagkasundo, gusto mo makipag-areglo, sige, i-compromise mo yung isang posisyon sa gobyerno. Hindi ganun. Pero iba yung mindset ni Hidarian. In an interview dyan sa Morning Matters, no, sinasabi ni Hidarian, actually suggestion lang naman ito ka-coffee, that the president's apparent push for cabinet reorganization may include mending ties with Duterte allies. Hidarian noted that bringing Vice President Duterte back into the cabinet or tapping her allies could be a strategic move. Sa tingin ninyo, strategic move ba yan? O papapahamak mo yung gobyerno? Papahamak mo yung administrasyon? Kasi hindi lang naman sinisingle out. Hindi lang naman solely si Sara Duterte yung pinipitch ni Richard Hidarian dito. Kundi yung mga allies daw ni Duterte. Sino yung mga allies na yan? Panelo? Harry Roque? Sino pa ba allies ni Sara? Sabi niya wala naman siyang kaibigan. Sino mga kakampi niya? Mga opisyal? Local government official? O si Harry Roque nakikita kong alay niya eh. Bigyan ng posisyon si Harry Roque? Ganyan ba yung pinipitch niya? Bigyan yung mga posisyon na hindi mo pinagkakatiwalaan. Remember, trust and confidence yan. Discretion ng presidente yan. Mag-appoint kung sino man ang magiging parte ng kanyang gabinete based on trust and confidence. At the same time, yung credentials. Kasi reflection ng presidente yan. Ang pagiging cabinet member ay alter ego ka ng presidente. Ikaw, kukuha ka ng hindi mo mapagkakatiwalaan, kukuha ka ng hindi magaling, kukuha ka na may bad records. Magiging reflection mo yan. Definitely hindi mo gagawin yan. Diba? So hindi ko alam kung anong pinaghugutan ni Richard Hidarian para magkaroon ng ganyang proposal o ng ganyang pagpo-propose. I mean, half-jokingly said that, but if President Marcos pushes his reconciliation argument to its logical conclusion, why not put some Duterte people in your cabinet and everything will be love, love, love? No. Hindi ganyan ang gobyerno. Richard Hidarian. Nakakatawa lang ito ka-coffee ha. It could signal a political reconciliation within the unit team, the Marcos Duterte alliance that won the 2022 elections but has since shown signs of strain. Ang malaking tanong dyan, bakit ipagpipilitan mo pa na mabuo ulit yung unit team? Basag na nga yan. Huwag mo nang ipilit na muling buhayin yung unit team dahil wasak na yan. Sinira na yan ng mga DDS. Why insist? Diba? Ano yung motibo? Bakit gusto nyo ulit palutangin? Bakit gusto nyo ulit pag-usapan na ibalik si Sara Duterte sa gabinete ni PBBM? One reason. Kapag hindi sinunod ni PBBM itong mga suggestion na yan, ang bashing sa presidente na naman. Ibabash na naman nila ang presidente. Alam mo, sasabihin na naman nila, hindi kasi kayo nakinig eh. Kung nakinig lang kayo, nag-push through sana yung reconciliation na yan. Sumbatan na naman yan. Nagigets ninyo yung pattern, gagawa sila ng problema, sarili nila ha, ka-coffee ha. Tapos, pag nabulilyaso, hindi sarili nilang sisisihin. Ang susumbatan ng presidente, ang gobyerno. Alam mo naman ang mga Pilipino, mga political analyst lahat ng Pilipino, opinionated ang mga Pilipino. Hindi lang si Hidarian nagsalita dyan. Mga tao, ganyan din nasasabihin. Ayan kasi, sinasabi ko sa inyo, pagkatiwalaan nyo ulit si Sara Duterte, bigyan nyo ulit ng posisyon yan. Bakit hindi nyo kasi sinunod Bangag talaga tong gobyerno na to Bangag talaga itong administrasyon na to. Yan na naman sasabihin ng mga tao na yan. It could signal a political reconciliation within the unit team. Wala na. Hindi na ako umaasa mabubuo yung unit team na yan. And, again, sige, for the sake of civility, magkasundo ulit yan. Ano ibig sabihin? Di mo na pwedeng papanagutin si Sara sa ginawa niya sa pagwawaldas ng confidential funds. Wala nang accountability. Hindi mo na siya sisingilin. For the sake of reconciliation? I don't think so. In a podcast interview, the president expressed openness to reconciling with the Dutertes. Okay. Pero again, hindi ibig sabihin niya na hindi mo na siya pananagutin.
As the palace waits reappointments, observers are closely watching whether Marcos will actually extend the olive branch to Duterte. VP Duterte was previously part of Marcos's cabinet, serving as Secretary of Education before resigning from the post in June 2024. Na hindi na nga ulit mangyayari. Huwag na natin ulit pabayaan ang DepEd. Kung pinapalutang ninyo, sige, ibalik siya dyan sa DepEd. Anong panama niyan kay Edgardo Angara? Kay Secretary Angara? Napakahusay ni Angara. Di ba? Kumbaga nandiyan ka na eh. Andun ka na sa pinakamagaling, oh. Kukuha ka pa ng ano ba to? Waldas? Diba? Huwag nang sayangin yung opportunity. Huwag nyo nang palutangan itong issue na to. Her departure came amid growing political tensions and public speculations about cracks in the Uniteam Alliance. Sino ba kasi sumira niyan? Sino ba sumira sa Uniteam? Diba? Sila din. Kakamaisog rally nila. Sila din na nagsabing weak ang presidente. Sila din na nagrally para papababa ang presidente dahil weak ang presidente. Pag bumababa ang presidente, si Sara Duterte ang aangat. Gusto nyo ba yun? Anong nagawa ni Sara Duterte? Kung may nagawa si Sara Duterte, okay pa, mas matatanggap mo pa na bigyan ulit siya ng posisyon. Pero, ano nga ang nagawa niya? Diba? Wala na ba siyang nagawa? Kung sasamantalahin ninyo ngayon yung reshuffle, itong ginawa na reshuffle na yan, win-win solution sa gobyerno yan, win-win solution yan sa taong bayan. Dahil mag-a-assess tayo kumusta yung performance sa mga cabinet secretaries. Maganda ba yung kanilang performance? Tama na yung palusot, yan ang sinasabi ng presidente. Stop na sa pagpapaliwanag, stop explaining, just do things. Diba? Tapos gusto nyo ibalik si Sara Duterte. Anong gagawin na naman yan? Hindi nga makapagpaliwanag din. Pag nangyari na naman yan, inappoint si Sara Duterte, talaga si Sara, untouchable talaga, hindi talaga pwedeng galawin, Tinan mo, tinanggal, binalik na naman. Yung gusto nga imahe ng presidente, lahat kayo ay pwedeng galawin, walang untouchable sa inyo. Kapag hindi maganda ang performance ninyo, sisibakin kayo or papalitan kayo. Dahil government service ang pinag-uusapan natin dito. Diba? Tapos yan na naman si Sara, anak ko. Lalo nyong ididiin ang gobyerno, lalo nyong ipapahamak ang gobyerno, pag ibalik nyo pa yan, si Sara Duterte. Umaganda-ganda na nga nang wala si Sara, ngayon ibabalik nyo na naman. Hindi ko alam kay Richard Hidarian kung anong motibo niya. Ang problema, pinapatulan din ng media. Kinakailangan din natin pag-usapan yan. Kasi maraming mabubudol yan Maraming mapapaniwala dyan Di ba? Siya, sige. Anong komento nyo ka-coffee? Comment ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuhin na lang ka-coffee. Baka di pa po kayo naka-like and follow sa Facebook. Nasa YouTube, subscribe na po kayo. Nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. At kita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na videos. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. See you in my next video.